ang presidente ng Philippine Egg Board Association o PEBA. Magandang umaga po, Sir Francis. Magandang umaga, Miss Angel, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng ating programa. Opo, Sir Francis, tama po ba na oversupply o ang dami daw pong supply ng itlog sa ating bansa ngayon? Ano po ang dahilan nito, Sir Francis? Tama po kayo. Nagsimula po ito noong simula pa ng buwan ng April at May. Ano? Ang dahilan po nito ay number one, yung regular na season ng bakasyon. Ito po, no, tuwing bakasyon ng mga estudyante, malaki po yung nawawalang demand. Yung pag-spike noong pagbaba ng demand, malaki pong bagay po iyon. Pangalawa po ay yung sobrang init during summer, ano, at kadalasan sinasabayan pa ng El Nino. Ito po ay malaking epekto po sa ating mga alagang manok, no, pag hina kumain, na nagreresulta ng pagliit ng mga nakukuhang sizes ng itlog na nagiging resulta po ng imbalance distribution ng mga sizes. So sa madaling sabi, nagkakaroon po ng oversupply sa maliliit na sizes ng itlog. Yun po yung bumabatak sa presyo po ng itlog, at yun po yung mga kadalasang naiiwan o natitira o mahirap ibenta sa panahon ng tag-init, no. Opo. Kasabay po nito yung pong ating malawakang krisis, no, sa sa fuel, no. Nakaepekto rin po ito, no. Sa panahon po ngayon, simula po nung last week, nag-improve na po, no? Nag-improve naman po Mm, paunti-unti ang demand, dahil po nagsimula na po ngayong linggo ang Sukan. ibang eskwelahan, ano. So hindi po sabay-sabay, pero malaking bagay na rin po na nagsimula na po ito, at masasabi po natin na this week po ay meron na pong improvement po sa demand ng itlog. Opo. Magkano po ba, Sir Francis, yung ibinaba ng farm grade price ng itlog dahil nga po sa sobrang supply ng itlog po? Nanggaling po tayo nung Kapaskuhan, no, January, February to March, no po. Simula po noon, bumaba na po ng 2 piso, no, sa farm gate price, no. 2 piso Mm. na po ang ibinaba nito simula po noong Kapaskuhan, January. Ang problema po, Miss Angel, ay hindi po ito directly nagre-reflect sa retail, Sa no, dahil presyo. po yung dumadaan pa po ito sa mga biyahero, eh. So ngayon, magkano na po ang itlog natin? Umpisahan natin dun sa, 'di ba, meron yung small, medium, large, meron pa nga extra large, 'di ba, Sir Francis? Tama po, marami pong mga sizes ng itlog. Pero ang ginagawa po nating benchmarking ay yung medium size. Kasi po ito po yung pinakamarami at Mm. ito po yung average na size, no. Ngayon po ang medium po ay naglalaro po sa 5.10 hanggang 5.80. Ito po ay depende sa lugar, depende po ito sa laki ng operation ng farm producers, kaya may price range po tayo diyan. Ito po ay nanggaling sa mga 650 to 7 pesos noong December, January to February, no. Pero noong April, May, ito po ay bumaba hanggang 3 piso. No, Mhm. 3 piso Mhm. lang sa farm gate price po ito. Pero sabi nga po natin, meron po tayong disconnect sa pricing ng farm gate at sa retail, kaya hindi po masyadong naramdaman ng ating consumer ang pagbaba ng itlog. Opo. Sabi mo kanina, Sir Francis, dahil nga nagbukas na po ang klase, 'di ba? Ito yung kadalasang almusal ng ating mga chikiting, hindi lang almusal, minsan baon pa. Pero sa tingin niyo po ba dahil nga unti-unti na nakakabawi, tingin niyo po magkakaroon po ba tayo ng posibilidad na tumaas ang presyo ng itlog sa mga susunod pong buwan, Sir Francis? Hindi po natin masabi pa na nakakabawi na, no. Nag-improve pa po ang presyo, pero ngayon po masasabi natin na nalulugi pa rin ang mga farm producers, dahil bukod po sa pagbaba ng presyo ng itlog, ay tumaas naman yung malaki po ang tinaas sa ating cost to produce, because nga itong nasabay na crisis na hanggang ngayon po ay malaki pa rin po ang epekto sa mataas na presyo ng ating mga inputs, no. Pero
we're very hopeful po, no. Ito pong mga darating na linggo hanggang next month ay sana po ay malaki po ang pag-improve sa demand at sa presyuhan para Mm. naman po medyo guminhawa ang ating farm producers. Opo, pero ano po ang may tulong po ba ang PEBA, Sir Francis, sa ating po mga nagnenegosyo sa itlog para po hindi naman tuluyan silang malugi ang kanilang negosyo? Well, sa Philippine Egg Board po wala po tayong direct na maitutulong in Mhm. terms po sa presyuhan. Wala pong kapasidad na magdikta ang Philippine Egg Board sa presyuhan at sa mga inputs at yung cost to produce Bagamat malaki po ang naitutulong ng Philippine Egg Board sa information dissemination at egg promotion po pangkalahatan. Opo, ano po ang inyong mapapayo na lamang po sa mga poultry raisers na nais pong pumasok dito po sa ganitong pagnenegosyo, lalo na po ngayon na medyo mahirap pa ang sitwasyon? Well po, dun po sa mga ongoing po na mga farm producers, alam na po nila yan, kabisado na po nila yan taon-taon at para po doon sa mga baguhan, matututunan din po natin, mararanasan din po natin yung cycle Every year meron pong cycle yan may panahon talaga na bagsak ang presyo, bumababa ang presyo, lugi May panahon din po na tumataas at kumikita pero we're very hopeful na syempre sana po dapat lamang pa rin po yung positive months pero ang may papayo ko po pangkalahatan is yung efficiency po sa management. Ang pinaka-importante po is yung tama po ang management para po maging efficient po yung inyong mga farm operations. Nabanggit mo nga na cycle po ito. Kada taon may ganito po tayo nangyayari, Sir Francis. So siguro ano po ang mungkahi po ng PEBA para po kumbaga sa long-term solution? Dahil nga kada taon may nangyayari pong ganito para maiwasan po natin. Especially yung pagkalugi po ng mga negosyante. Matagal na po itong pinag-uusapan especially sa mga government agencies ang problema po kasi dito ay culture yung culture at yung season yung spike po ng pagbaba yung pong bakasyon yung kawalan ng mga estudyante plus naman po itong Kapaskuhan yung culture po na pagka may malaking selebrasyon at may bigayan na bigayan ng mga bonus at yung mga pamasko ay tumataas malaki po ang tinataas yun po yung spike yun po yung nagpapahirap sa ating move out ng produkto hindi po maganda yung spike ng pababa at yung spike ng pataas ang gusto po natin ay yung maging stable maging stable hindi po kailangan ng malaking kita pero po yung stable na margin lang naman which is yun po yung malaking challenge po sa atin talaga hanggang ngayon po ay medyo nahihirapan po talaga tayo na i-manage yung spike na yun. Alright, siguro po Sir Francis, huling mensahe na lamang po sa ating mga tagapakinig. Well, sa anumang panahon nananatiling pinakamura na source of protein ang itlog na kung tayo po ay nasa maayos na kalusugan, ang pagkain po ng 1 hanggang 2 itlog sa isang araw ay okay lang po. Ayun, naihabol naman. Maraming salamat Sir Francis sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang PEBA. Ang save ng taong bayan. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Dito sa